tayo sa mga nangyayari sa Senado. Yung mga nangyayari sa Senado. Tapuna-puna. Tapuna-puna. Opo. Tapuna-puna ang nangyayari sa mga senador. Opo. Okay tayo. O ayan mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa namang episode ng ating bagong segment, Rapido. Kasama po ang inyong lingkod, Attorney Ricky Tumuturgo. Napapanood po tayo sa iba't iba nating mga social media platforms. Ayan mga kabunyog, live tayo. At ang ating topic ngayon, Loren at Alan, ilang araw nang wala sa trial at session sa Senado. Natataranta na ba ang mga ito? Yun ang tanong ng marami. Kapansin-pansin na yung dalawang magka-partner sa minorya ng Senado, sila yung mga leader ng minorya Itong si Alan sa si Loren. Pero ngayon hindi makita. Nakailang araw ng impeachment trial. Sa impeachment trial, ilang araw nang wala si Loren, wala si Alan. Di ba, mga kabunyog? Ay, kabunyog Ben Barcelon, kabunyog Gumi, kabunyog. Hindi. Itong si Loren, alam naman natin nasa France. Nagpaalam ito Pero yung unang paalam niya, ano lang siya, August 3 to 5. Natapos na yung August 3 to 5 medical leave, nag-extend naman, August 12 to 14 ba yun? August 12 to 14. Pero ngayon, hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. August 12 to 14. Abangan natin bukas. Pero si Alan Cayetano, nandito lang naman yan sa Pilipinas. Wala namang balita na lumabas ng bansa. Pero hindi nagpapakita. Hindi nagpapakita sa Senado. Ano kaya ginagawa? Mukhang busy ang dalawang ito sa paghahanda sa mga kaso nila. Kasi ano na yan, mga kabunyog, pareho na yan, itong si Loren Legarda, preliminary investigation na yan. Kailangan magaling talaga yung kanilang mga depensa dyan. Pinapasubmit na sila niyan ng counter affidavit. Yan ang ibig sabihin. Kapag preliminary investigation, ibig sabihin magsasubmit ka na ng counter affidavit. At kapag mahina yung argumento mo doon sa counter affidavit mo, tuloy ang kaso mo. Sandigan bayan, ay plunder pa naman ng mga yan. Ay, kay Kabunyog Joel Bilolo, Kabunyog mga kababayan, itong si Alan Peter Cayetano, kapansin-pansin, di na nagpapakita ito, ilang araw na. Hindi na nagpapakita. Nung isang araw, binira siya ni Rapi Tulfo, wala. Ang nagtanggol sa kanya, yung kapatid niyang si Pia. Wala na. Hindi na nagpapakita si Alan. Kaya yung minorya sa Senado, wala nang leader. Wala nang leader. Iilan na nga lang sila, yung leader nila, hindi pa nagpapakita. Hindi naman nagsasabi kung bakit absent siya. Ay nandito lang naman sa Pilipinas yan. Siguro, 24 hours na ngayong inaasikaso ni Alan yung niya. Na yan? Ginagawa na niyan ang lahat para paghandaan ang depensa niya. Sigurado yan. Natataranta na yan. Siyempre, kailangan yung mga dokumento, kailangan yan, yung mga dapat itago ng mga dokumento, itago na yan. Na yan? Siyempre, ang mayor ng Taguig City, si Lani Cayetano, maraming mga dokumento doon, kailangan ayusin. Yung mga officials ng Taguig, na ipapatawag yan sa investigasyon, kailangan ihanda na, talagang grabe. Grabe niyang aayusin si Alan Cayetano, mga kabunyog. Ngayon, hindi niya yan kaya na naghahanda siya ng depensa niya, naghahanda siya ng mga counter evidence niya, yung mga counter na witnesses niya, panguntrang witnesses niya, yung mga pang-counter na mga ebidensya niya, hindi niya yan kaya na naghahanda siya ng depensa niya, tapos yung uma-attend siya sa trial, uma-attend pa siya sa session ng Senado. Medyo kailangan niyang
seryosohan ito. Kasi seryoso talaga si Senador Ping Lacson. Nakakuha siya ng katapat. Kabunyog Restituto Lumbo, kabunyog Roselito Esteban, kabunyog Agnes Potong at Rona Violet. Pinipilit niya sanang arigluhin si Senador Ping Lacson. Nakikiusap siya na ceasefire, tigil na tayo. Wala, sabi ni Senador Ping Lacson, hindi. Dinadaan ni Cayetano sana sa mga common friends nila na senador. May mga senador sa mayorya na kaibigan ni Cayetano, pinapakiusapan si si Ping Lacson. Ayaw ni Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, wala namang sincerity yan si Alan. Wala namang sincerity yan. So, ibig sabihin, tuloy. Kabunyog Pina Mendoza, shout out. Yan? Tuloy. So, sabi ni Senador Ping Lacson, tuloy. At itong nakaraang mga araw, kitang-kita naman natin talagang linalabas na ni Senador Ping Lacson ang mga ebidensyang hawak niya, pati yung Philippine Reclamation Authority, yung Laguna Lake Development Authority, naglabas na ng kanilang mga ebidensya. So, anong ibig sabihin niya? Ready na ang ebidensya laban sa kanya. Ready na. Siya, ready ba siya? Kailangan ayusin niya yung mga dokumento ng Taguig. Ayusin niya yung mga dokumento ng Taguig at kailangan niya yan bigyan ng panahon. Hindi pwede yan na nagsisesyon sa Senado, nag-i-impeachment trial, tapos inaayos niya yung kanyang depensa. Baka matulad siya kay Marcoleta. Wag silang maging mayabang na wala yan. Walang basihan yan. Yung mga akusasyon, aligasyon sa akin, wala yan. Hindi niya pwedeng gawin yan. Kailangan niyang magpasiguro diyan. Kaya malamang siyempre kailangan ayusin yung mga dokumento doon sa Taguig, sa siyudad ng Taguig. Tapos yung mga officials ng Taguig, yung District Engineering Office ng DPWH, kailangan kausapin, ayusin ang kanilang mga sasabihin, yung mga dokumentong nandun na pwedeng magamit sa kanila, ayusin na. Yan mga kamunyog, mga kabayan. Alam nyo, yan yung kahalagahan ng tinatawag na preventive suspension. Kapag sana may mga investigasyon ng gobyerno, ang official ay pini-preventive suspension para hindi niya magawa yan na pakialaman yung mga dokumento, ayusin yung mga dokumento, yung mga sangkot na mga official ay maariglo, makausap, para hindi niya magawa yan, nagkakaroon ng preventive suspension. Kaya lang itong si Cayetano, wala namang preventive suspension dito. So nakakagalaw siya ngayon dyan. Siyempre kinakausap niya, ang unang masasangkot dyan yung District Engineering Office na nakakasakop sa Taguig. Kailangan kausapin yun. Pangalawa, yung engineering office ng Taguig, kailangan kausapin din yun. Kasi papadalhan yan sigurado ng mga sumpina ng ombudsman. Pagpapaliwanagin yan tungkol dun sa illegal reclamation. Kaya marami silang kailangan isaayos dyan. At kung nagbabanggaan yung pahayag ni Cayetano sa kanong mga sangkot na opisyal ng Taguig, problema nila yan. So sa madaling sabi mga kabunyog, mga kabayan, bago niya ipagtanggol si Sara sa impeachment, sarili niya muna ayusin niya. Sarili niya muna ayusin niya. Kaya sa tingin ko, yun ang pinagkakaabalahan ni Cayetano ngayon. Nakikipag-meeting na rin siguro siya sa mga abogado niya. Nag-aayos na sila ng depensa. Ayaw niya siyempre maging unprepared. Hindi niya pa natatanggap yung sumpina ng ombudsman. Sabi ng ombudsman, magsasagawa na ang ombudsman ng fact-finding tungkol dyan. Gagamitin na yung mga binigay ni Senador Ping Lacson. Kasi Senador Ping Lacson, marami ng advanced na sila ng ilang steps. Advanced na sila ng ilang steps. Kaya kailangan ngayon ni Cayetano maghanda ng counter niya. Pag naka-receive siya ng sumpina galing sa ombudsman, ready dapat. Pati yung mga officials ng Taguig, kailangan ready ang sagot. Pati yung mga dokumento nila, yan. Kaya taranta na yan, mga kabugo. Taranta na yan. Kasi, kung hindi yan taranta, nandun yan sa Senado.
Nung isang araw, binira siya ni Rapi Tulfo, hindi nga siya nakasagot. Ang nagtanggol sa kanya si ano na, si Pia. Wala, hindi mo makita si Alan itong nakaraang mga araw. Si ano rin, si Lauren Ligarda din, nasa ibang bansa, kasama yung anak, nag-uusap na rin siguro ng kanilang depensa. Lahat sila ngayon taranta. Ha? Yan, mga kabunyog, mga kabayan. Kaya, ano ito, kapansin-pansin na ilang araw nang wala si Alan Cayetano. Hindi naman normal kay Alan Cayetano yan. Ha? Si Alan Cayetano pa, para ipagtanggol si Sara, hindi yan nawawala doon sa Senado. Pero ngayon, biglang nawala, no? Dahil bakit? Eh, may problema rin siya. Siyempre, asikasuhin niya muna yung problema niya. Ito, mayroon nga pala tayong pag-uusapan. Ay di ba pinaglayayabang ni Alan Cayetano na yung kanyang mga flood control project sa Taguig ay successful? Live ito, Kabunyog Albindaet. Pinagmamalaki ni Alan Cayetano na yung kanyang mga flood control project sa Taguig ay successful. Matagumpay daw ang kanyang mga flood control project. Kaya lang, mayroong isang post dito, yung mga residente ng Wawa, hindi ko alam kung barangay ito ng Taguig, pero Wawa residents. Sabi dito, ano ito mga kabunyog? Sabi dito sa post na ito, Wawa residents contradict Cayetano's no flooding claim in Taguig. Ayan o, sa Billionaire News Channel ito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sabi dito, ano daw, ano ito, ano ito mga kabunyog, mga kababayan, mga residente ng Wawa nagre-react, hindi totoo na hindi sila binabaha. Hindi totoo. Kaya yung sinasabi ni Alan Cayetano na wala ng flooding, wala ng baha sa Taguig, hindi totoo yun. Pinatunayan ng mga residente ng Wawa. Ito, Billionaire News Channel yan, ha? Billionaire News Channel. Kaya, ito mga kabunyog, kasi pinagmamalaki ni Alan Cayetano. Sabi niya, sige, hinahamon ko si Senador Ping Lacson. Bisitahin mo ang mga flood control projects namin dito. Makikita mo ang gaganda ng flood control projects namin dito. Makikita mo, nung mga panahon, binabaha kami sa Taguig. Ngayon, wala nang lugar sa Taguig na binabaha. Yan. Di ba? Si Farma Magusta, birthday niya bukas. Happy birthday. Magandang hapon din, Kabunyog. Yung sinasabi ni pinagmamalaki ni Alan Cayetano, sabi niya, hinahamon ko si Senador Ping Lacson. Bisitahin mo ang Taguig. Makikita mo doon, makikita mo sa Taguig, walang baha. Kaya successful ang aming mga flood control projects. Kaya kung pinag-iinitan mo niya ang aming mga flood control projects, yan ang accomplishment namin sa Taguig. Wala nang baha dito. Ngayon, ayan, salamat kay Jaime Marco. Sabi ni Jaime Marco, Barangay Wawa is located in the southern part of Taguig City, bounded by Laguna de Bay to its east. So yan. So mga kabunyog, sa Barangay Wawa, binabaha. Kaya ano nito, pinabubulaanan nito yung sinabi ni Alan Cayetano na wala nang baha sa Taguig. Kaya pinicture sa Billionaire News Channel, sabi dito, Wawa residents bilay. Ibig sabihin, pinasisinungalingan ng mga residente ng Barangay Wawa na hindi totoo yung sinasabi ni Alan na yung mga bilyon-bilyong pondo sa flood control ay tagumpay yun sa Taguig kasi wala na silang baha. Yan na. So, paano yan? Paano yan, Alan Cayetano? Mga residente na mismo ng Barangay Wawa ang nag-post. Pinapakita dito talagang baha sila eh. Talagang binaha sila.
Kaya ano to, hmm? Hindi na si Senador Ping Lacson ang nagpasubali, ang sumagot kay Alan Cayetano. Hindi na si Senador Ping Lacson. Mismo ng mga residente ng Barangay Wawa. Ha? So kumbaga, wala, hindi totoo yan. O, tingnan nyo dito sa amin sa Barangay Wawa, baha. So, at saka, ang lumilitaw kasi, yung mga flood control projects na sinasabi ni Alan Cayetano, hindi naman pala flood control projects. Ha? Hindi naman flood control projects. Mga kabunyog, slope protection daw. Pero ang problema, pag sinabi mong slope protection, di ba ganun? Halimbawa, ganitong slope. Wala, flat nga eh. Tinambakan lang ng lupa yung Laguna de Bay. O di anong tawag mo doon? Hindi yung slope protection. Ano yon? Reclamation. Pinalabas lang nila na flood control is slope protection kasi may budget ang DPWH doon. Kumbaga, siyempre senador siya, mayroon siyang anong tawag diyan, mayroon siyang insertions, mayroon siyang pork barrel. Ilinagay niya sa flood control, flood mitigation projects. Ang pangalan ng project is slope protection. Pero ang totoo, hindi naman slope protection. Tinambakan ng lupa yung Laguna de Bay. So anong tawag doon? Reclamation. Ang problema kasi kapag tinawag mong reclamation yun, kukuha ka ng permit sa Philippine Reclamation Authority. Ayaw nilang kumuha sa Philippine Reclamation Authority. Ha? Saka kukuha ka rin ng clearance or permit sa Laguna Lake Development Authority. Ayaw din nilang kumuha sa Laguna Lake Development Authority. Kasi ang hawak nila Cayetano yung District Engineering Office ng DPWH. So ang ginawa nila, pinalabas nila flood control project. O kaya ngayon, iniimbestigahan ni Senador Ping Lacson yung flood control project. Ang sabi ni Senador Ping Lacson, sige bisitahin mo, tingnan mo. Wala na kaming baha sa Taguig ngayon. Ganyan katagumpay ang aming programa sa flood control. Eh bigla ngayon, pinost ng mga residente ng Barangay Wawa, pinost ng mga residente ng Barangay Wawa yung baha sa kanilang lugar. O di pahiya ngayon si Alan Cayetano, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kaya hindi na si Senador Ping Lacson ang sumagot kay Alan, yung mismong mga residente na ng Taguig. Ha? At ito pa ang problema, mga kabunyog, ha? Ito ang problema ni Alan Cayetano. Kasi sinabi na ng Philippine Reclamation Authority at saka ng Laguna Lake Development Authority, yung mga reclaim na lupa, reclaimed land, na posibleng pinatituluhan na sa private, pinatituluhan na sa private, o kaya mga kabunyog, cliniclaim na ng LGU ng Taguig. Kasi may nakita tayong mga reclaimed lands doon sa C6. Yung mga reclaimed lands na yon, mayroon ng tinatayong multipurpose buildings. Siguro proyekto yon ng LGU ng Taguig kasi ang mayor doon si Lani Cayetano, asawa niya. Ang problema ngayon, sabi ng Philippine Reclamation Authority at saka ng Laguna Lake Development Authority, kapag nag-reclaim ka ng mga lupa, reclamation, na hindi ka kumuha ng permit sa Philippine Reclamation Authority at yung Laguna Lake Development Authority hindi rin sa'yo nagbigay ng permit, pwede yan i-forfeit in favor of the national government. Patay! Patay, mga kapunyog, mga kabayan. Ibig sabihin, yung kiniklaim ng lupa ng LGU ni Mayor Lani Cayetano, mawawala sa LGU ng Taguig yun. Magiging pang-aari yan ng national government. Kasi hindi mo sinunod yung batas Sinircumvent. Alam nyo mga kabunyog, mga kabayan, sa aming mga abogado, ang tawag dyan, circumvention. Inikutan ni Cayetano ang batas. Circumvention yun. Yan ang technical term sa aming mga abogado, legal term, circumvent. Inikutan mo ang batas. Paano mo inikutan yung batas? Kasi dapat, kung magre-reclaim ka ng lupa,
pwede bang mag-reclaim ang LGU ng mga lupa? O katulad yan, Laguna Dibay, sa side ng Taguig. I-reclaim mo. Pwede ba yun? Yes. Legal naman yun eh. Legal naman yung reclamation mo eh. Di mag-apply ka. Pero ang mangyayari dyan, mag-a-apply ka sa Philippine Reclamation Authority. Saka kukuha ka rin ng approval ng Laguna Lake Development Authority. LGU ang mag-a-apply. Ay mukhang maraming proseso yan. Ayaw na. Mas ayaw na ni Alan Cayetano sa kanila Lani Cayetano. Anong ginawa nila? Ano na lang? DPWH na kasi hawak natin yung district engineer. Atin yan. Pangalawa, kapag DPWH yan, yung kanyang pork barrel ni Cayetano, dalawa sila, si Pia sa si Alan, mailalagay nila doon. Paano gagawin? Palabasin na lang flood control, slope protection. Kaya makikita nyo, yung mga projects na ginawa, 91 million, 71 million, 91 million, slope protection ang tawag. Ang ahensyang nag-implement, DPWH, ang funding galing sa mga pork barrel ni Pia Cayetano at ni Alan Cayetano. So anong tawag doon? Eric, 1970, shout out. Kumusta kayo dyan sa Kamiling Tarlac? So, ang ginawa nila ni Alan Cayetano, circumvention. Inikutan yung batas. Kaya nga, as early as October 2025, may memo na sa kanila sa LGU ng Taguig kay Mayor Lani Cayetano. Pinadalhan na ng cease and desist order. Cease, itigil nyo yan. Desist, no? Wag nyo nang ipagpatuloy ang ginagawa nyo. Yung unauthorized reclamation, itigil nyo yan. Kasi nga, ang ginawa nila Alan Cayetano, sinircumvent ang batas, inikutan. Sa Germany, nanonood sa atin si Ilo. Kung mainit ang dugo nila Alan Cayetano sa Bendalo, ay sila circumvention of the law. Circumvention. Una, kung reclamation kasi ang gagawin, ang magpupundo niyan, LGU ng Taguig. Di ba? Kung reclamation ang gagawin, ang applicant ng reclamation ay LGU ng Taguig. Una, maglalakad ng mga papeles. Pangalawa, kukuha ng permit sa PRA, Philippine Reclamation Authority. Pangatlo, kukuha ka ng permit galing sa Laguna Lake Development Authority. Pangapat, gagamitin mong pondo sa LGU ng Taguig. Ay ayaw nilang mabawasan yung pondo ng LGU ng Taguig. So sino ngayon ang nag-provide ng pondo? GAA, General Appropriations Act. Pork barrel ni Alan Cayetano, pork barrel ni Pia Cayetano. So, pero pag pork barrel na kasi ng senador, kailangan DPWH. Kaya DPWH ngayon. Kaya lang ang DPWH, hindi naman reclamation ng mga projects. Flood control, pwede. Pero yung mga reclamation, hindi nila mandate yan. Ang mandato ng DPWH, roads, bridges, flood control. Kaya ang nangyari dyan, ang ginawa nila mga kabunyog, malinaw, circumvention of the law. Di ba? Kumusta kayo dyan sa Luxembourg, kabunyog Joey Abal? Ito nang ginawa nila Alan Cayetano. So ngayon, ano ang malaking problema? Ang malaking problema, ipupurfit yan ng Philippine Reclamation Authority, Laguna Lake Development Authority, ipupurfit ang mga lupa na reclaim ng LGU. Ano yan, mga kabunyog. So, yung mga ipinagmamalaking accomplishment nila ni Cayetano, marami silang proyekto doon. May mga multipurpose building ng ginagawa eh. Biglang mababaliwala yan, mga kabunyog. Kaya sakit ng ulo ngayon ni Alan Cayetano sa kanila ni Cayetano, yung asawa niyang mayor ng Taguig. Sakit ng ulo nila to. Sabi ni Senador Ping Lacson, ipapapurfit nila yan. Kung kiniklaim yan ng LGU o local government unit ng Taguig, mapupurfit yan. At kung may mga private persons na nanginabang dyan, pwedeng may mga natituluhan na dyan, private persons, ipupurfit din. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung circumvention o pag-ikot sa batas na ginawa ni Alan, machicheck yan ngayon. Machicheck yan. Kaya, sa ngayon,
inaayos na muna ni Alan yung problema niya na yan. Kasi ayaw ni Lacson ng ceasefire eh. Ayaw ni Lacson ng ceasefire. Kasi si Senador Ping Lacson preparado na eh. Si Alan ang hindi. So kailangan niya ngayon ayusin din ang kanyang mga ebidensya, ang kanyang mga abogado, i-meeting niya rin, ano yung kanilang defense. Ha? Ayan. Kaya hindi na nagpapakita si Alan. Alam nyo, mahirap kalaban ng gobyerno. Unang-una, ang gobyerno po ang nagtatag ang Diyos. Ayon po sa Biblia, may Biblia tayo. Sa Roma 13, kaya ko po sinabing mahirap kalaban ng gobyerno. Talagang may otoridad ang gobyerno para parusahan yung mga gumagawa ng mali, lumalaban sa patakaran ng gobyerno. Ito, babasahin natin, ano? Okay, basahin natin. O, dadang ka. Dito po sa Roma 13:1. Ano pong nakalagay? Basahin natin. Para sa inyong kaliwanagan. Magpasa kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Kahit na mayor po ang asawa ni Cayetano Silani, meron pa rin presidente na namumuno. Ano? Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay ng mga namumuno nito. Ang Diyos po naglalagay na namumuno. Halimbawa, mayor, ang Diyos ang naglagay. Pero, ang mayor, meron pang mas mataas sa kanya. May pangulo. Kaya dapat ang mayor, saludo sa pangulo. Verse 2. Kaya nga mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at dahil dito, parurusahan niya sila. Ayun. Ang gobyerno may otoridad magparusa. Ano po? No one is above the law. Kaya, yan ang nangyayari sa atin, kaibigan. Maliwanag po ang batas. Ang gobyernong itinayo ng Diyos may kapangyarihan magparusa sa mga lumalaban o lumalabag sa batas. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Lagi po kayong manalangin. Mainit ang panahon, maulan ang panahon. Kailangan natin ang tulong at tawa ng ating Panginoon Diyos. Amen. God is good.